ng mga pinagdaanan ng bansa, hindi pa rin matitinag ang diwa ng bayanihan sa ating mga Pilipino. Kasama ang pamahalaan at ang ating mga kababayan saan mang panig ng mundo, kapit-bisig nating pagtulungan ang muling pagbangon ng bayang Sinilangan. Magandang araw Pilipinas! Ako po si Carla Lizardo at muli niyo po akong samahan sa programang patuloy na nagbibigay ng panibagong pag-asa para sa lahat. Ito ang Report kay Boss. Bukod sa matagumpay na pakikipagpulong ni Pangulong Aquino sa iba't ibang heads of state na aming ipinakita sa inyo noong nakaraang episode, silipin naman natin ang ating mga kababayan sa Indonesia at Brunei Darussalam, kung saan dinaluhan ng Pangulo ang APEC at ASEAN 2013 Summits. Panoorin natin sila sa unang bahagi ng aming special report. Taong 1984 nang maitatag ang bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at Brunei Darussalam. Mula noon hanggang sa kasalukuyan, nananatiling malakas at pasulong ang relasyong ito. Kaya naman hindi kataka-taka na marami rin sa mga Pilipino ang piniling magtrabaho at gawing pangalawang tahanan ang Brunei. Sa ngayon, meron tayong mga 21,000 Pilipino dito sa Brunei, no? Nagtatrabaho at sa kasama yung kanilang mga dependents. Yung mga tatrabaho siguro mga 20,000. The rest are dependents and the little undocumented work. So, napakarami natin mga professionals dito, no? They consist about 11% of the total population of Filipinos. I'm very proud sa ating mga kababayan. Napakalaki ng tulong na naidudulot nila sa bansang Brunei, no? Sa development ng Brunei as a nation. Sa 11% na professional Filipino sa Brunei, ang mga teachers natin ang pinakamalaking grupo sa naturang bansa. Isa sa kanila si Tony Palma na kinilala bilang isa sa 2013 Outstanding Teachers in Brunei. May 8 taon na rin siyang nagtuturo rito at kasalukuyang head ng Science Department sa isang Chinese school. The award is in relation to the Teachers' Day celebration. So the award is a special mention award, which is given to any teachers teaching in Brunei. And we are only 15 recipients of the award, and that is all over Brunei. And with that 15 recipients, I'm the only Filipino that has been chosen to receive the award. Si Bernadette Respicio naman ay halos 18 years na sa Brunei bilang guro at ngayon ay managing principal sa isang computer and tuition school. Siya rin ang isa sa pioneer teachers ng Filipino language program ng Philippine Embassy na nagtuturo ng ating wika, kultura at values sa mga batang Pilipino na lumaki na sa Brunei. We found out after few years, nakita namin na may bunga. Kasi yung mga umuwi, ang mga parents nagpapasalamat sa amin. Nasalamat na sa Filipino language program kasi nirana namin ito twice a year. Isang March run at isang August run. That is only for 10 days. Pero maraming natutunan yung mga bata and we're happy because during the Filipino language program, magulo ang embassy, Philippine Embassy, and we don't allow them to speak in English. So by the end of the day, nakakapagtagalog na po sila. Kilala rin ang galing ng mga Pilipino sa medical profession at matatagpuan din sila rito sa Brunei. Si Brian Beltran na isang clinical nurse specialist sa emergency department ay may 11 taon na rito. When you talk about Filipinos, we are so talented and committed sa trabaho. Kaya siguro nagustuhan tayong na the population of Filipinos dito sa Brunei is marami. Kasi because of the quality of care that we're giving, yung being committed and being responsible sa work, kaya siguro malaki yung edge natin to stand out in our field, Kalidad din sa trabaho at tiwala mula sa kanyang employer ang dahilan kung bakit si Vanji Mariano ang tumatayong manager ng Human Resources and Administration ng Fratini's Restaurant, isang pasta and pizza Italian chain sa Brunei. Halos 3 dekada nang namamalagi si Vanji sa bansa.
Bukod dito, may 2 branches ang Fratini sa Malaysia at magbubukas din ng kauna-unahang restaurant sa Pilipinas. With Brunei and Malaysia, let's put it in percentage, mga 53% ma'am are Filipinos. I believe, basically, I'm handling manpower. So more or less, I believe na Filipinos are really, will play a big role in running the business. So because of their skills and yung working attitude, which is syempre we are matiisin, masipag, matyaga. So these are the secret formula for making this business a success. One-man show naman si Ariel Joy Cortez bilang Operations Director ng 13 branches ng Jollibee sa Brunei. Out of 240 plus employees nito sa bansa, 67 ang mga Pilipino. Sa katunayan, itinuturing na ngang sariling brand ang Filipino food chain na ito dahil 80% ng customers ay mga locals. Very warm kasi ang Bruneians. Parang Filipino rin, parang sa atin. So pag tinanggap ka bilang kaibigan, katrabaho, buo yung pagtanggap nila. At ang Pilipino naman, citizens of the world tayo, madali tayong mag-adjust madali tayong mag-adapt. Isa sa mga bagay na talagang meron tayo, alam natin, yung paano makibagay, paano makisama. At ang Bruneians naman, napaka-warm ng mga tao. So pag pinagsama mo yung dalawang konsepto na yan, isang madaling makibagay, isang madaling tumanggap, maayos na samahan ng mangyayari. Which is what we've been experiencing for the past 25 years. Sila ay talagang well taken care of because of their professionalism, their attitude towards work, their loyalty. Sila ang most preferred workers dito. And I'm very proud to say that kasi madalas maraming pumupunta rito, lalo na yung mga nawawalan sila ng Filipino workers, ayaw nilang palitan ng ibang nationality, nakakataba ang puso yun. Hindi bali raw maghintay sila ng medyo matagal, basta ang makuha raman nila ay mga kababayan natin. Hindi lamang sa pamamasukan ng trabaho nakita ang galing ng mga Pilipino sa Brunei. May ilan na rin sa kanila ang nakapagtayo ng sariling negosyo, tulad ni Engineer Joselito Junicio na nasa construction and trading. Ang kanyang kumpanya ang registered contractor sa Istana Nurul Iman, ang residential palace ng Sultan, at ang iba pang mga government projects. When you can finish your job on time, with a good quality, it carries on. So, yun na siguro naging reputation namin. Until now, when they know that we are doing works there before, and they know that we can really do the job properly with good quality and on time. Yeah, they have the confidence to deal with us, to award projects every time we tender. Isa na rin sa kilalang fashion designer ng wedding gown sa Brunei, si Anyati Orculio. Bukod sa kanyang boutique, personal din niyang sinusupervise ang laundry and dry cleaning shops at ang bago niyang negosyo na cafeteria. I have always imparted it to my fellow Filipinos, to my co-workers, to my employees, that if you have already the skill, you just cannot be stuck in there. You have to level up higher and higher. You have to improve. But then on the other hand, you don't really have to make a huge effort. All you need to do is just making sure that you are doing it a better way than you used to work yesterday. So people will continuously come back to you. Like my line of customers keep coming back to me. If one gets married, they come back and with their children. They come back with their sisters, with their mother-in-law, with their cousins and relatives. Hindi nga matatawaran ang galing at husay ng ating mga bagong bayani saan mang lugar sa mundo. Dito sa Brunei, taas noo silang ipinagmamalaki at nirirespeto di lamang ng kapwa Pilipino, kundi ng mga mamamayang lokal. Narito po kami sa Pasuruan upang isulong ang interes ng ating bayan, tumulong sa pagpapaunlad ng kalakal, turismo at daloy ng kapital, at upang pangalagaan ang kapakanan ng ating mga kababayan dito sa Brunei Darussalam. We are very proud of our countrymen here in Brunei Darussalam who have become assets and a big help to the development of Brunei as a country. Kaya inaanayahan ko ang mga ating tinaguriang bagong bayani na patuloy
na makipagtulungan at makipagbayanihan sa kasiguan ng Pilipinas para sa ikaunlad ng ating bayan. Maraming salamat po. Saan ka man mapadpad sa mundo, paniguradong may babati sa iyong Pilipino. Dahil ang mga kababayan natin matatagpuan saan man sulok ng globo. Ayon sa pinakahuling tala ng census, higit kumulang 2.2 million ang mga Pilipinong nasa ibayong dagat. Sa bilang na ito, higit 804,000 Filipinos ang nagtatrabaho sa Asia. Kaya naman hindi katakataka na kahit hindi karamihan, hindi pa rin nawala ang presensya ng mga Pinoy sa kapitbahay nating Indonesia. Dito sa Indonesia na ang population ay 240 million, ang Pilipino ay 10,000 lamang, mga 10,000 lang sila. Tapos dito naman sa Bali, siguro mga 200 hanggat 250 siguro sila dito. Kaunti man ang bilang, hindi basta-basta ang mga Pinoy sa Bali. Tinitingala doon ang mga kababayan nating matataas ang posisyon sa kanya-kanyang larangan. Siguro ang dahilan na konti lang Pilipino dito, we're not a destination country for domestic helpers. Doon sa mga bayang ganon, doon marami. Dito, ang mga Pilipino, ang trabaho nila, mga financial consultant, mga general manager ng hotel, mga director general ng ospital, mga may-ari ng sariling negosyo at a high level. Isa sa mga tinutukoy ni Ambassador Aguinaldo ay si Dr. Zenaida Nahil, isang doktor dito sa Pilipinas at technical advisor for international clinic naman sa Siloam Hospital sa Bali. Sa kanyang munting paraan, hindi nalilimutan ni Dr. Zen na tumulong sa mga kababayan sa Indonesia na nangangailangan ng medical attention. Kasi na-involved kami sa PhilCom, dun sa Filipino community. Because of that, nalaman nila na I'm working for Siloam Hospitals Bali, and I invited them to come over and see the hospital. Kasi magaling ang hospital na to, malinis, at saka we aim for excellence. So pag nagka-problema sila, they come here, and I try to help them with their health problems. Sadyang likas sa mga Pilipino ang maging matulungin. Kababayan man o hindi, basta may pagkakataon, hindi palalampasin ng Pinoy ang tumulong sa kapwa. Ito mismo ang ginawa ni Grace Taradjoto sa mga magsasaka ng Jatiluwi, isang probinsya sa Indonesia. Ang ginagawa ko dito, I support the Jatiluwi red rice farmers, the indigenous farmers of Bali. And the Jatiluwi red rice had been planted sa Jatiluwi in Bali, the World Heritage Site by UNESCO, for more than 1,000 years. So tumutulong ako sa mga Balinese farmers, and according to the government here, I am the heroine of the Jatiluwi farmers. Nakalaan ang 300-hectare field ni Grace sa pagtatanim ng certified organic products. Bukod sa pagtulong sa mga Balinese indigents, nagsisilbi siyang tulay sa pagitan ng agriculture departments ng Pilipinas at Indonesia para sa kalakalan. Nag-assist din ako sa Department of Agriculture para sa shallot industry natin. So, tumutulong ako na hanapan sila ng market sa Indonesia. Nag-assist ako sa mga license and permit para maibenta sa Indonesian market yung mga produce ng shallot farmers natin sa Pilipinas. It's a big chance para sa mga Filipino farmers, kagaya ng mga sibuyas Tagalog, hindi naman tayo kumakain yan. Yung mga siling labuyo, hindi naman tayo kumakain yan. Wherein, ang market sa Indonesia is really big. Dahil 27 years na si Grace sa Indonesia, alam na alam niya ang pasikot-sikot doon. Kaya naman siya ang nagsisilbing katuwang ng Philippine Consulate sa Bali sa pakikipag-ugnayan sa mga Pilipino. Sa larangan pa rin ng agrikultura, nariyan naman si Billy De La Rosa ng ICCO o Interchurch Organization for Development Corporation. ICO is a Dutch international organization. Kami ay isang funding agency and we support small producers.
small agricultural producers in the Philippines. And we are present in 7 regions throughout the world. Sa pangunguna ni Billy bilang Program Officer ng ICCO sa Pilipinas, sinusuportahan nila ang maliliit na agriculture producers para makapagtayo ng negosyo sa pamamagitan ng trainings at fundings. Sa kasalukuyan, tinutulungan nila ang Muscovado sugar millers sa Negros provinces, seaweed farmers sa Samar, pati coffee at organic rice farmers sa Mindanao. Kilala sa Indonesia ang magagaling nating guro. Katunayan, malaki ang bilang ng Filipino teachers na nagbabahagi ng kaalaman sa Bali. Ang gusto nila maging English-speaking sila, nagbukas sila ng maraming international schools. Dahil nga sa pagiging magaling sa English ang mga Pilipino, marami silang nakuha Filipino teachers, not only English teachers. They teach other science, mathematics, sa halos lahat ng lugar, sa halos lahat ng sulok. Pwede ko nang sabihin, dito sa Indonesia, maraming teacher. Proud teacher ng Lollipop International Preschool, si Nel Garrido. Para sa akin, yung nakakapag-impart ako ng knowledge ng mga bata at a very young age. So, syempre, I feel proud. Tapos, lalo na Pilipino ka, nandito ka sa ibang bansa at nakakapagturo ka sa kanila, lalo na iba't ibang lahi sila. Pero payo ni Nel sa mga nagnanais na magturo sa ibang bansa, For me, kasi kailangan ng ating bansa yung mga magagaling na teachers. Sa palagay ko, yung mga bagong graduates, magagaling din sila. Mas mabuti sigurong kung okay lang, nandun na lang sila sa atin. siguro nga dapat manatili ang magagaling na guro sa Pilipinas. Pero pwede pa rin naman silang bumisita sa Bali bilang turista. Sagana sa White Sand Beach Resorts and Spa ang Indonesia na talaga namang patok sa mga gustong mag-relax. Habang nasa Bali, pwedeng magstay sa Recent Holidays Hotel at doon makikilala ang Filipino Operations Manager nitong si Patrick Asisio. Proud to be Filipino. Dito kasi sa Bali, not only in Bali, also in the whole Indonesia, lahat ng mga Pilipino is mataas ang posisyon. So most of the Filipino, lalo na yung dito sa Jakarta or dito sa Bali also, lahat teacher. So lahat nire-respeto. So that's why ako as a Filipino then, I'm very proud. Gaya ni Patrick at lahat ng Pilipinong matagumpay sa Bali, kasipagan, katapatan, at pagiging masikap ang karaniwang bitbit nila pag-alis ng Pilipinas. Ito ang mga katangiang likas na taglay at maipagmamalaki ng Pinoy saan man sila magtungo. Nagbabalik ang report kay Boss. Mula Indonesia at Brunei, nagtungo naman ang ating Pangulo sa isa sa mga pinakamalaking trading partners ng bansa, ang South Korea. Sa second part ng aming special report, kamustahin naman natin ang mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho roon. Mga sundalo na miyembro ng Philippine Expeditionary Forces to Korea ang sinasabing mga unang Pilipino na nakarating sa South Korea. Taong 1950 hanggang 1953 nang magpadala ang Pilipinas ng 5 batalyon para lumaban sa ilalim ng United Nations Command kontra sa puwersa ng mga komunista noong Korean War. Sa pinadalang mahigit 7,400 sundalo, 112 ang nagbuwis ng buhay at mahigit 300 ang nasugatan. Natigil ang digmaan pero di nagtapos ang kagitingang ito ng mga Pilipino dahil katulong pa rin ang Pilipinas sa muling pagbangon ng Korea sa iba't ibang pamamaraan. So over the years, we have
helped Korea in various forms, including providing shelter to North Korean refugees who were bound for South Korea. And because of that, the Koreans have treated us as blood brothers. Mahigit 60 taon na ang nakakaraan mula nang nagkaroon ng Armistice Agreement. Sa ngayon, may ibang anyo na ang mga ituturing ng mga bagong bayaning Pilipino sa Korea. Isa rito si Jasmine Bacornay Lee, ang kauna-unahang naturalized Korean na nahalal bilang proportional representative sa National Assembly ng Korea noong 1 taon. Nagsimulang makilala bilang isang radio TV personality at movie actress, siya'y isa ng ngayong kampiyon sa pagsusulong ng karapatan at proteksyon ng mga kababaihang migrante sa Korea, pati na rin ng multiculturalism. International marriages is going to grow. So there will be a lot of interactions between Koreans and foreign people. So what I'm actually looking forward to is to better is our projects to better the perception of the society as a whole regarding multiculturalism, and to have have people accept and think and at least maglesen yung negative views regarding multiculturalism. So, ayon kay Lee, ang iginawad sa kanyang Order of Lakandula na may ranggong opisyal ni Pangulong Aquino ay isang malaking hamon at inspirasyon para maging mas matatag sa mga bumabatikos sa kanyang mga isinusulong. I will take it as a challenge, as a reminder of my roots, to keep my feet on the ground, and as a challenge for me to continue to push through to the betterment of whatever it is that I believe in, and for a better society. Tumanggap na rin ng maraming parangal si Lee sa nakalipas na mga taon, kabilang ang Immigrants Human Rights Award, CICI Korea Image Millstone Award, at 10th Future Women Leaders Award. May tinatayang 46,000 na Pinoy ang residente at nagtatrabaho ngayon sa iba't ibang larangan sa Korea. Ayon sa Philippine Overseas Labor Office, nangunguna ang kanilang tanggapan para ituro ang kanilang mga karapatan at ipaalam ang batas sa bansa. More than a majority of the workforce belongs to the employment permit system. This is a government-to-government mechanism na kung saan ang ating Philippine Overseas Employment Administration at ang HRD Korea ay may ugnayan tungkol sa pagpapadala ng mga manggagawa dito sa Korea. Ito yung mga nagtatrabaho sa mga factories, sa manufacturing companies dito sa Korea. Sa working relation ko po, sa mga Koreano po, nakikita po nila kung paano ka makikisama sa kanila, kung nagugustuhan kanila o hindi. At saka makikita din naman po nila kung paano ka magtrabaho. So, at hindi rin talaga maiwasan po yung konting pagkakaintindihan kasi Koreano. Pero sa culture nila, kailangan po sila laging irespeto. Lalong-lalo na po yung nakakatanda po sa amin. Ay wag nating sasagutin o bastusin o something ganun. Kaya yun, kailangan talaga sa isang OFW dito, o workers, kailangan po talaga yung pag-uunawa at tiyaga po sa pagtatrabaho. Kung hanggang kaya natin, pipilitin po. Sa kabila ng trabaho at pangungulila sa pamilya, aktibo pa rin ang ilan nating mga kababayan para gumabay at magbigay ng kanilang oras sa kapwa Pilipinong nangangailangan ng anumang tulong. 7 years na ako dito sa Korea and rehire nga ako dito. So maraming mga experience, maraming mga changes sa kanilang kultura, sa trabaho, sa kasamahan mo sa Pilipino. Usually ang mga goals na ginagawa ng community, yung tinutulungan namin yung mga kababayan nangangailangan ng mga assistance, yung nawawalan ng trabaho, and then yung mga kasamahan natin na minsan naghihiwalay yung mga asawa. So binibigyan na ho namin ng advice. Bukod sa labor education program, meron ding financial literacy programs and sessions ang Philippine Embassy sa Korea. Yung financial literacy kasi, ang unang ginagawa kasi namin, minomotivate muna namin yung mga kababayan
na OFW na mag-save. Tapos yung na-save nila, i-invest nila, yung palalaguin, yung tinatawag na passive income, na yung pera mo magtatrabaho para sa iyo. Yun ang hindi masyadong alam ng mga kababayan natin. So maganda siya para sa mga kasamahan natin. Maliban sa puntong espiritual, kasamang tumutulong sa labor office ng embahada si Father June Perez para magbigay ng post-arrival orientation seminars. Sa PAOS, ang aking trabaho doon ay ihanda yung mga kababayan natin in the spiritual and emotional, psychological reality of life dito sa Korea. Unang-una, hindi madali ang buhay sa Korea. So sila isasabak sa tinatawag natin 3D. Dirty, dangerous, and difficult. Dinagdagan ko pa ng another 3D. So, delayed salary, deadly, saka discrimination. Ito yung realidad na nangyayari dito sa Korea para sa ating mga migrant workers. Iba naman ang pamamaraan ni Jenny para damayan at suportahan ang mga Pilipino rito. Sa 11 years ko dito sa Korea, I've been through different jobs and then different situation. And then ito yung parang nasabi ko, siguro napaka-exciting ng trabahong to. Pero nung nagawa ko na siya at first, hanggang ngayon, I need more. I need to learn more. And especially hindi po ako native Tagalog, isa po akong Cebuana. So, mayroon time to time na nagkaka-error din ako sa salita. Pero, ang ano ko naman what I'm trying to bring to the people hindi naman yung beauty or yung pagka-charmingan ko. Ang dinadala ko or sinishare ko sa kanila to ease their loneliness, yung problema nila, so they know where to seek if they needed some help. Iba't iba ang pagpapamalas ng kabayanihan ng mga Pinoy sa Korea, mula sa factory workers hanggang sa mga profesional. Lahat ay may kontribusyon. Well, I'm the principal mover of the Filipino Association in Goje, or Filipino community in Goje. When I found out that a lot of Filipinas married to Koreans need help. They were taken for granted, not by the embassy, don't get me wrong. They were taken for granted in the sense that, the professionals, they do not mingle with them. It's because they're a bit shy, maybe because of their status in the community. So they do not have much education. They came from poor provinces, came here on an arranged marriage. Most of our help are financial help because it's easy to ask donation from the professionals. They receive good salaries. So mostly financial help. If we need legal help, then we have no choice but to force it through the embassy. There are 85 professors now in various universities here in Korea. Tapos meron din tayong mga tinatawag naming special occupations ang tawag dito sa Korea. But most of them are engineers and accountants. PhilRPG, what we do as a group of professors is to help the embassy in its educational programs. We are also trying to reach out to the Filipino communities and multicultural families right now in Korea as well as in the Philippines. And for PICO, this is a very active and dynamic organization actually of the students in Korea. They're now very active with KISA. KISA is Korea International Students Association. They have been very active in promoting programs to be able to improve the educational policies of Korea for the international students. Meron tayong mga professional singers dito sa Korea. They sing in the clubs and in the hotels here in Korea, the big hotels here in Korea, and then reputable clubs and amusement centers here in Korea. Ngayon, kasama ko na yung wife ko, and ngayon pati yung anak ko na rin, kasama ko na. So, maayos naman kami dito kasi kailangan magkakasama yung pamilya rin .
yung mga Koreans, mabait naman sila at saka pag nakilala mo na sila, parang meron silang tingin sa mga Pilipino na maganda rin, na siguro dahil na yung mga past natin sa kanila na tayo yung parang kakasama nila na nagtutulungan. We're proud to be a Filipino kasi nakikita namin yung kung ano yung passion nung ating presidente na kailangan na mangyari ito, na yung mapagmahal sa bansa natin. Dapat marami, siguro yung ipag-pray na lang natin na kailangan na maraming nakapaligid sa kanya na mapagmahal din sa Pilipinas na kagaya niya, na para sa Pilipinas. Para sa lahat ng mga bagong bayani ngayon sa Korea at sa mga gusto makipagsapalaran sa buhay sa ibang bansa, ito ang payo ng isang migranteng nagtagumpay at patuloy na kumikilos para sa iba pang tulad niya. You just learn how to respect people. If you learn how to respect one's culture, you're gonna gain the respect. And for one thing talagang sinisigurado ko, if you actually want to live in Korea, if you want to actually have a better life in Korea, learn Korean. It's one thing that it's one thing na hindi matatanggal sa'yo. You're gonna keep it. It's gonna be a great asset for you. It's gonna be a great asset for you, and it's gonna be a good way for you to show people how you understand and how you respect the culture itself. The most important thing of all is not to lose confidence in yourself. Believe in yourself, believe in whatever you can do. Don't let other people tell you you're lesser than you are. Marami sa atin ang nakakakilala kay Andres Bonifacio bilang isa sa mga pambansang bayani ng Pilipinas. Siya rin ang father of the Philippine Revolution at supremo ng Katipunan. Pero gaano nga ba kalalim ang nalalaman natin tungkol sa kanya? Paano nga ba siya naging bayani? Ngayong ginugunita natin ang kanyang 150th birth anniversary, silipin natin ang dangal at kabayanihan ni God Andres Bonifacio. Unitin para sa kalayaan! Supremo ng Katipunan, bayani ng bayan. May hawak na gulok na animoy laging handa sa anumang laban. Ganito marahil ang pagkakakilala at pagkakalarawan ng karamihan ng mga Pilipino kay Andres Bonifacio. Pero hindi rito nagtatapos ang buhay at pagkatao ng isa sa mga pinakatanyag na bayaning Pilipino. Sama-sama nating alamin ang ilang pananaw at pag-alala sa taong tinaguriang Supremo. Tubong Tondo si Andres na ipinanganak noong November 30, 1863. Ipinangalan siya sa patron saint ng Maynila na si Saint Andrew at panganay sa 6 na magkakapatid. Sabi ng ilan, isa raw siyang mangmang at dukha ang kanilang pamilya. Pero ang totoo, nakapag-aral si Andres at may kaya sila sa buhay. Si Andres nung kabataan niya, meron siyang sariling private tutor na nagtuturo sa kanya ng mga aralin. Madalas na ang naliligo siya dito sa may parola sa Pasig. Ang rason kasi nun, mas madalas na nakakasama niya mga pinsan niya sa Bonifacio side. Kasi yung Tutuban area at that time ay pag-aari ng mother ni Andres. Kaya lang, dahil yung Tutuban area ay hindi masyadong productive, so ibinenta yun sa Perocarril para gawing istasyon ng tren. Si Bonifacio, mahalin tulad mo siya dun sa middle class, na hindi siya yung mahirap na mahirap, hindi rin naman yung mayaman. Hindi naman totoo na nagbebenta lang siya ng baston at saka abaniko. Sideline lang niya yon.
At yun din, magpapakita kasi na creative siya na tao. Isa siyang mahusay na manunulat at isa siyang mahusay na artist. Nagdo-drawing siya. So, yung paggawa ng baston at saka ng abaniko, bahagi lang ng kanyang creative powers. At napagkakakitahan niya yung kanyang creative powers. Pagkaraan sa gabi pa, membro siya ng isang teatro sa Tondo, yung Teatro Porvenir. Napakahusay niya sumulat. At hindi natin napag-aaralan yon. Ang wika niya ay mas tama sa masa. Kasi alam niya yung language of the people. Yun ang kanyang ginagamit sa pagsulat. At natitiyak ko, yun din ang ginagamit niya sa pagsasalita. Kulang daw o di kaya na may mali ang mga impormasyong nakasulat sa ating history books tungkol kay Andres, gaya na lamang ng kanyang signature attire na ito, na hindi naman pala isinuot ng ating bayani kahit na kailan. Si Andres ay magaling magbihis. So, kaya yung damit niyan, sinasabi niyo na lagi nakakamisa, nakapulang pantalon at saka nakapaa, yun po ay hindi totoo. Si Andres ay magaling, maayos magbihis. Noong mismong araw ng revolusyon, si Andres ay nakasuot ng coat and tie at may dalang payong. Agosto 26, yun ay tumatama sa piyesta opisyal o kaya piyesta ni San Bartolome. Yung mga katipunero ay nagsuot na bilang mga deboto ni San Bartolome. Kaya meron silang itak, tapos yung pulang pantalon, tapos yung kamisa na puti, at saka yung nakapaa. So, yun ang disguise ng mga katipunero para makalusot sa mga checkpoint ng Guardia Civil at makalakad hanggang Balintawak. So, hindi si Bonifacio yun. Nang pumanaw ang mga magulang ni Andres, siya na ang bumuhay sa kanyang mga kapatid. 14 na gulang pa lamang siya noon at sa murang edad, masipag at madiskarte si Andres. Nagkaroon din siya ng 2 asawa. Una si Monica na namatay sa sakit na ketong at sumunod naman si Gregoria de Jesus. Nagkaroon sila ng anak na Andres din ang pangalan pero namatay sa sakit. Tuwing binabanggit ang pangalang Andres Bonifacio, sigurado Katipunan o KKK ang nasa isip nating lahat. Pero alam niyo ba na unang naging kasapi ng La Liga Filipina si Andres at kasama niya roon si Dr. Jose Rizal? At bagamat isa siya sa mga nagtatag ng KKK o kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan, hindi siya ang kauna-unahang leader nito. Unang naging pinuno ng samahan si Diodato Arellano, pangalawa si Roman Basa, at saka naging supremo si Andres. Iisa ang adhikain ng La Liga Filipina at ng Katipunan. Ito ang ipagtanggol ang karapatan ng mga Pilipino at wakasan ang paghari-harian ng mga dayuhan sa ating bayan. Sa katunayan, binuo ni Andres ang KKK ng madakip na mga Kastila si Rizal. Ngunit ang pinakamamahal na samahan ay siya ring naging mitya ng kanyang buhay. Kapwa Pilipino nga ba at hindi Kastila ang pumaslang kay Andres? Iba't iba ang bersyon ng pagkamatay ni Andres at ikinakabit sa naging kapalaran niya at ng ilan ng kanyang mga kapatid ang pangalang General Emilio Aguinaldo na kasapi rin ng KKK at naging unang Pangulo ng Pilipinas. Sinasabing si Aguinaldo ay nagtraidor kay Andres at sa Katipunan nang hindi sumipot ang panig niya sa paglusob sa Intramuros para kunin mula sa mga Kastila ang pamumuno. Ito ang dahilan para matalo ang grupo ni Andres sa laban at nagsimula namang maging popular si Aguinaldo nang manalo ang pangkat nito sa gyera sa Cavite. Lalong nagkaroon ng lamat ang kanilang samahan nang manalo si Aguinaldo sa Tejeros Convention o pamahalaang revolusyonaryo kung kailan nagkaroon daw ng dayaan at si Andres ang totoong nagwagi sa botohan. Si Andres ay pinatay sa Taga. Ang binaril si Procopio Bonifacio. Kaya nga yung, di ba, meron yung anecdote o rin parang tula na Andres Bonifacio at tapang atao
aputula kamay, hindi atakbo, aputula ulo, hindi atakbo. Yung ganong konsepto, yan ay may pinanggalingan. Ang pinanggalingan yan, yung account na si Bonifacio ay tinaga hanggang sa mamatay. Kaya nga meron pang account nun na huwag niyong barilin kasi sayang pa yung bala. Yung account na si Bonifacio ay binaril at lumuhod, yun ay galing sa testimonya ni Lazaro Macapagal. Siya yung inutusan ni Nina Aguinaldo na dalhin si Andres sa Maragondon. Tapos pagdating doon, siya yung magbubukas nung sulat na nag-uutos na ipatupad yung yung hatol ng Consejo de Guerra. So, siya yung pinaka-leader nung execution team. Nung nahukay yung buto dun sa lugar na yon, merong mga marka ng yung mga taga ng Bolo. Isinusulong ngayon ng ilang grupo at mga kamag-anak ni Andres na siya ang kilalanin bilang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas. Bagamat mayroon ding mga nagsasabing kulang ang mga ebidensya para rito. Bilang isang nag-aaral ng kasaysayan, tumitingin ka sa ebidensya. Dapat mayroon makita kang dokumento na nagsasabi nga si Bonifacio nga ay tunay ngang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Lumalabas siya ay leader ng Katipunan at siya ay pangatlong supremo. Kung merong tuturing mo yung ang leader ng Katipunan ay mga Pangulo ng Pilipinas, dapat ay yung dalawa muna. At kung merong dokumento man nagsasabi na gobyerno yan, ano ang sakop? Kung mayroong unang national organization, yun yung Katipunan. At pag tinignan nyo yung dokumento ng Katipunan, talagang kumpleto siya ng pati mga branches of the government. Lumilitaw din sa mga dokumento na hindi naman limited sa Tagalog areas ang membership of the Katipunan. It's a national organization. Nakabuo si Andres Bonifacio ng isang national government. At ang unang Pangulo na dapat natin kilalanin ay si Andres Bonifacio. Yung mga bata ni Aguinaldo, kaya sila nagkudita. Kudita yun para magkaroon ng bagong gobyerno. Dahil alam nila na meron talagang gobyerno ang Katipunan. Ako, ang mas mahalaga lang sa akin, basta magkaroon ng pagkilala sa kanya bilang unang Pangulo. At baguhin na natin yung ating history books. Para sa bagong henerasyon ng mga Bonifacio, ang nais nila'y mabigyan ng maayos na libing, kung hindi naman state funeral ang kanilang lolo. Nararapat lang na bigyan siya ng libing dahil una, hindi siya nailibing. Bagamat yung buto ay nahukay noong 1918, pero never na inilibing. Ginamit siya for political purposes. Pangalawa, bilang kinikilala ng bansa natin na nagtatag ng katipunan at naggalaw ng revolusyon laban sa inang Espanya, marapat lang siguro na hindi lang isang ordinaryong individual, kundi isang bayani na bigyan mo ng maayos na pagkilala. Ang pinakamaganda sigurong at natatanging pagkilala sa kanya, itama yung kanyang kasaysayan. Hanggat hindi mo sinasabi sa publiko kung ano ang tunay na nangyari, hanggat hindi tinatanggap ng ilang sektor yung mga kamalian ng ilang mga personahe sa kasaysayan, hindi matatapos yung mga kontrobersya. Maaaring may pagkakaiba pa sa opinyon hinggil sa mga kwento sa buhay ng Supremo. Subalit ang tiyak na pananaw ay ang katotohanang ang isang Andres Bonifacio ay isang mahalagang inspirasyon para sa pagmamahal sa pagka-Pilipino at bayan.
Sa kabuuan ng Nobyembre, makabuluhan ang mga naging engagements ni Pangulong Aquino. Kabilang narito ang pagbisita niya sa mga lugar na napinsala ng Bagyong Yolanda. Isa-isahin natin ang mga ito sa ating executive summary. Kakatapos lang natin kausapin ang mga dalubhasa mula sa DOST, Pag-asa at Mines and Geosciences Bureau. Nasa Leyte na po sina Secretaries Bolt Casmin at DILG Secretary Mar Rojas upang pamunuan ang paghahanda sa paglapag ni Yolanda. Sa kabila ng mga babala at paghahanda, matindi ang naging epekto ng hagupit ng Bagyong Yolanda. Buhay at ari-arian ang kinuha ng dilubyo kung saan mahigit 3,000 na ang namatay at libu-libong pamilya ang iniwang walang tahanan at makain. Sa kabila ng malalim na sugat na iniwan ng Bagyong Yolanda, bukas palad na pinaramdam ng pamahalaan ang kanilang pagkalinga na hindi sila pinababayaan, na sinisikap ng administrasyon ni Pangulong Benigno S. Aquino III na ipaabot ang yakap ng gobyerno sa mga nasalanta. Personal na pinupuntahan ng Pangulo ang mga nasalantang lalawigan at inaalam ang kanilang kalagayan pati na rin ang kanilang pangangailangan para siguruhin na magiging sapat ang supply at maayos na maibabahagi ang mga relief goods para sa mga biktima ng bagyo. Pinangunahan ni Pangulo ang inspeksyon ng 5 food repacking centers, gayon din ang mga sasakyang magdadala nito. Dama ng ating mga kababayan to sa Leyte, sa Samar, na hindi sila kinakalimutan. Malaking bagay po to. Hanggang kaya natin, tumulong tayo dito sana. At malaki talagang pinsala doon po sa mga lugar na yan. Pinuntahan din ng Pangulo ang ilang mga pasilidad na tumutugon sa pagbabalik normal sa mga apektadong lugar. Malaki man ang naging epekto ng bagyo, dagsa ang nagpaabot ng tulong tulad ng Korean auto giant na Hyundai Motor Group, kasama ang Philippine distributor Hyundai Asia Resources Incorporated o HARI na nag-donate ng 25 million pesos para sa reconstruction at rehabilitation ng mga komunidad sa Visayas. Nagbigay din ang Asian Development Bank o ADB ng $23 million in grant sa Pilipinas para sa mabilis na relief operation at $500 million na emergency loan para sa rehabilitasyon. Unti-unti nang bumabangon ang bansa mula sa maraming trahedyang pinagdaraanan nito mula sa Bagyong Yolanda, lindol sa Bohol, at maging ang krisis sa Zamboanga noong Setyembre. Kaugnay nito, pinarangalan ng Pangulo ang ilan sa mga magigiting nating sundalo na nakibaka sa mga miyembro ng Moro National Liberation Front o MNLF sa lalawigan ng Zamboanga. Kaya naman, taos-puso po tayong nagpupugay at nagpapasalamat sa lahat ng ating mga sundalo at pulis na buong tapang na nakipaglaban para sa kaligtasan ng ating mga boss. Habang buhay pong babantayog ang inyong dedikasyon at profesionalismo sa kasaysayan. Magsisilbi kayong huwaran di lamang ng kasalukuyang henerasyon, kundi maging ng susunod na salinlahi. Sa pagkakaisa at pagsama-sama ng bawat Pilipino, sabay-sabay tayong aahon mula sa mga putik na iniwan ng trahedyang nagbaon sa mga pangarap ng maraming Pilipino. Ilang linggo na lang at Pasko na. Pagdating sa Spirit of Giving, naway patuloy nating tulungan ang mga nasalanta sa Kabisayaan na higit na nangangailangan ng kalinga natin ngayon. Ako po muli si Carla Lizardo at magkita-kita tayo sa susunod na episode ng Report kay Boss.